Si Inday Sara, mga kababayan, ingrato daw. Ibig sabihin, walang utang na loob. Sino niya, Mr. Maravillas, yung nagsabi niya? Nagpa-press con kanina yung mga young guns ng Congress. Ayun, pinaliguan po ng pangaral. Yan ka na naman niya, Mr. Maravillas. Iyan man talaga po. Pinaliguan po ng pangaral si Inday ng mga batang congressmen. Pero ang pagkakaiba nito, mga bata pa sila pero matured sila kung mag-isip. Hindi isip bata. Pinangaralan nga. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, bala at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Nga po si... Yan ang pagkakaiba ng ating mga congressmen na binansagan young guns in Congress. Ayan po. Ingrato. Sara Duterte shows true color, sabi ni ako Bicol Congressman Bungalon. Ito kanina, mga kababayan, nagsagawa ng press con yung mga young guns sa Congress discussing about yung Quad Committee na nag-iimbestiga, mga kababayan, sa mga kabuktutan na kabuktutan talaga niya, Mr. Maravilla. Yun man talaga po, yung involvement ng previous administration po sa kung ano-anong kabuktutan, yung sa illegal drugs, sa pogo, yung issue, mga kababayan, sa AGK, human rights violation. Kaya nga po, pinag-isa na lang, 4 na committees ito, pinag-isa na lang, tinawag na Quad Committee ng Congress. So nagsimula na sila kanina, mga kababayan, sa investigation. But before that, nagsagawa muna sila ng press con. At yun na nga po, sabi ni ako Bicol Congressman Jill Bungalon, ito niya si Inday, pinakita lang niya yung kanyang totoong kulay. Ingratoan niya, walang utang na loob. Yan po. Sabi diyan, House Assistant Majority Leader and ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon said the repeated ranting of Vice President Sara Duterte against the Marcos administration na niya after resigning from the cabinet has shown her true color. Inakita lang niya kung ano siyang kulay, anong uri siya ng tao. So si Inday po, inunmask niya yung kanyang sarili. Kaya nga sabi ko, tuloy lang ni Inday para lalo nating makilala kung anong uri siya ng tao. Di ba? Bakit niya ngayon lang natin na naririnig sa kanya itong mga reklamo? It only shows what kind of politician she is. Pag niya nag-suot sa kanyang interest, madaling sabi, pag napaboranan niya siya, kalyado ka niya. Pag hindi niya nakuha yung gusto, aatakihin ka na. Yan ang sabi po niya, ni Congressman Jill Bungalon. She will make it appear that she's an ally if it will only suit her interest. Then attack when she no longer needs the use for it. Kaya pinakita lang niya yung talagang totoong kulay niya. Yan man talaga po. Malinaw po doon nang matanggal yung tanggalin sa kanya po yung confidential funds. Doon nagsimula po yung tantrums. Galit na galit po si Inday. Tinawag na tambaluslos si Martin. Si Martin Romualdez, mga kababayan, na tumulong sa kanyang pangangampanya. Campaign manager ni Inday po. Nagpasalamat pa nga po si Inday kay Martin kasi sumasalang na lang siya sa mga meeting di avance. Hahawak na lang siya ng microphone para sa mensahe. Lahat ng kanyang pangingailangan sa kampanya, pati security, pagkain, lagi siyang busog eh. Siya mismo yung nagsabi. Kaya sabi ni Jill Bungalon, ingratoan niya. Matindi, mga kababayan. Pinaliguan ng pangaral ng mga young guns si Inday. Sabi po ni Congressman Bungalon, hindi man lang anya na mention ni Inday kung ano ang mga problema sa DepEd during the 2 years she led the agency but made a litany only after
she resigned. Ganon mga kababayan. Nang mag-resign na, ang dami na niyang sinasabi. Nang nasa loob siya ng DepEd, tahimik si Inday. Wala ngang contribution sa DepEd po. Tumulong man lang anya siya para mapagaan yung trabaho ng mga overwork. Sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravilla. Na mga public school teachers, at one point anya, sabi ni Congressman Bungalon, I can still vividly recall that she suggested holding Saturday classes only to catch up with the targeted June school calendar opening, which President Marcos anya politely declined. Dinisapprove po ng ating Pangulo. Yung mga problema anya sana ng Department of Education could have been addressed if Duterte raised them earlier. Nanawagan din po si Bungalon kay Inday, wag mo niyang gawing punching bag yung gobyerno. Mahilig po sa punching. Yan ang expertise ni Inday po, yung boxing ng sheriff. Di ba? Ginawa mo anyang punching bag yung gobyerno. Huwag ka anyang ingrato. Do not be ungrateful to the government, Madam VP. Anyway, it's the government anya whose lifeblood, yung taxes, is sourced from taxpayers' hard-earned money that has been responsible anya for paying the salaries of your nearly 400 bodyguards. Huwag kanyang maging walang utang na loob. Kasi yung aros 400 mong bodyguards, ang pasweldo niyan galing sa buwis
ng ating mga mamamayang Filipino. O, di ba? Yan ang mga sinasabi natin. Na ngayon po, si Inday, sumusuweldo siya para siraan yung ating Pangulo. Di ba very unfair? Ibinoto natin si Inday bilang ka-unit team para tumulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po siya tinanggal sa DepEd, umayaw. Pagkatapos ngayon, binabanatan niya yung ating administrasyon, pati yung budget ng DepEd. Mali daw yung paggamit. Kaya sabi ng mga congressman, di ba niya, ikaw ang may control niyan? You have full control of the budget ng DepEd. Ano yung ginawa mo? Parang yung doon mga kababayan na isinisisi niya yung flood control ng Davao. Sabi ng mga congressmen, di ba naging mayor ka dyan? Ba't hindi mo sinolve yung problema sa flooding nung panahon mo at saka ng dating Pangulong Digong na 6 years na nanglingkod sa ating bansa? Ba't niya hindi ninyo sinolve? Yan po yung sabi ng mga congressmen sa press con kanina. Sara Duterte, family rolled Davao City but did not solve flooding, sabi po ng mga congressmen. Sabi po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, tama niya yung naging observation ni Senate President Francis Escudero na na-confuse niya siya that it is perplexing for the Vice President to call out the current administration over the recent floods when her father anya, former President Rodrigo Duterte, had 6 years to address the issue. Tagal anya ninyo na naglingkod, pero you failed to solve flooding in your area, sabi po ni Asidre, referring to Davao. The former President anya was in Malacanang for 6 years. He was also a long-time mayor of Davao City. He and his children changed positions after their terms ended. He and his children were also lawmakers. They should have fixed the issue of flooding in their area, sabi po ni Asidre. Sabi naman po ni One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, mayroon na niyang enough funding for flood control sa Davao City, lalo na doon sa within the jurisdiction of Vice President Duterte's older brother na si Pulong. There were 51 billion funds allocated to the district of Congressman Pulong in 3 years. Ano niya nangyari? That's a huge amount. Ayun, mga kababayan, yun ang na-mention natin. Nakalkal tuloy. So sabi po ni Gutierrez, for context anya, there was a 244.6 billion fund for flood control in 2024, but that's for the entire country. Buong Pilipinas na yon na hinahanap ninyong bilyon. Pero sa distrito mismo ni Pulong, 51 billion in 3 years. Nagbabaha pa din po sa Davao. Saan napunta yung pondo? Napakalaking pondo. Napakalaking kwarta. Pagkatapos ituturoan niya ninyo yung present administration na 2 years pa lang na naglilingkod. At ang pondo sa 2024, 244.6 billion man lang. Buong Pilipinas na. Ang dapat ninyong tingnan, yung 51 billion in 3 years na sa distrito lang, isang distrito lang ni Pulong. Di ba? So sabi po ni Congressman Gutierrez, o ano niya, nag-follow sila ng tinatawag na flood control master plan. If Davao City and other parts of Mindanao were not included, they should be the ones to explain to our Davaoeños and Mindanaoan brothers and sisters. Kayo dapat niyo yung magpaliwanag. Kalkali na po ninyo sa congressional investigation. Isama na ninyo yan para magkaalaman na. Sinda yung nagsimula po. Yung mga nausog yung nagsimula ng controversy after na magbaha po sa Metro Manila, inahanapan ng master plan yung ating Pangulong Bongbong. Tapos, inahanap kung ano nangyari sa 450 billion na budget daw for the flood control. Pero buong Pilipinas na yon. O ngayon, hanap kayo ng hanap, inahanapan na din kayo. Kasi 6 years si Digong,
na umupong Pangulo pero wala man kayong maipakita. Amanos na. O di ba? Sabi po naman ni Congressman Bungalon, Miss BP Anyas, show some humility. Your complaints anya could have been addressed and they could have resulted in more productive endeavors if you had raised them early on. Don't make government your punching bag. Nahambalos mga kababayan ng todo, ng mga yanggan si Inday. Nilekturan po ng todo. Pinangaralan pa. Ipakita mo anya yung iyong humility. Wala man pong ganong ipapakita si Inday. Si General Romel Marbil nga po, dahil sa pagtanggal sa kanyang 75 security, PNP security, sumulat po, open letter. Hindi man lang po tinawag na general. Romel lang po ang tawag kay General Romel Marbil. Ganon katindi. Yung kapatid na si Baste, si Mayor Baste, gustong manampal ng general. Nagalit yung mga PNP, mga officials ng Philippine National Police Academy. So malayo po na sila makakuha ng support sa ating armed forces at saka sa ating PNP. Wala silang pagrespeto eh. At least man lang mga kababayan sa posisyon, di ba? Sabihin pag vice presidente siya, dapat marunong kang rumispeto sa posisyon. Romel man lang po yung tawag. Sa edad na nga lang po, mga kababayan, mas matanda sa kanya si General Romel Marbil. Kaya lang talagang hindi napalaki ng maayos po ng magulang. O ngayon, tina-challenge si Inday ng ating mga congressmen. Ano na niya? Wala pa ring sinasabi si BP Sara. Lawmakers asked outspoken BP Sara to denounce China's actions in the West Philippine Sea. Masyado siyang outspoken sa kung ano-anong bagay. Pero sa latest na harassment na ginawa ng China sa ating Philippine Air Force plane, tahimik pa rin si Inday. Yan po. Sabi sa press con kanina, key members of the House of Representatives scored Vice President Sara Duterte for her continued silence on China's incursions in the West Philippine Sea, continuing the lower chamber's spat with Duterte after her open criticism of the Marcos administration in the past weeks. Sabi po ni Congressman C. Alonto Adjong, 1st District ng Lanao del Sur, part of the House Young Guns group said that how the public will interpret Duterte's refusal to condemn China over its aggression at sea will define the kind of leader she is. Of course, Anya, personally, I am trying to question why, with all of these things happening, especially with the recent flare of the Chinese government in the West Philippine Sea, she remains to be silent about it. Ayan po, si Adjong, pakinggan natin yung ganyang sinasabi, mga kababayan. Relation to the West Philippine Sea. Of course, noon naman po si Vice President Sara Duterte was outspoken and he shares her opinion regarding things that may have the things that are important in this country, particularly our sovereignty. I personally am trying to question why, apart from all of these things happening, while nagkaroon nga po recently yung flare ng Chinese government in the West Philippine Sea, she remains to be silent about it, kasi ang palagay ko po sa aking pananaw is she's the second official, highest official, public official in the land, next to the president, and her position on this is very important. Whether she really condemns the aggression that is happening over West Philippine Sea, or whether her silence would be
treated as apathy. No, now is the time that all Filipinos call for patriotism, to voice our sentiment in joining this administration fight against the Chinese aggression outside and within our country. So whether or not her silence may be treated as an apathy or not really interested, that would definitely spell out and define the kind of leader that she is. Because we are looking at our leaders, especially those who have been given too much responsibility in duty, yung mga highest official ng ating bansa, na makita ang kanilang pagiging patriotismo at ipagtanggol ang ating bayan. At least man lang doon sa position nila regarding the encroachment and the aggressive move that China is being shown and displayed in relation to our fight in protecting our sovereignty and territorial integrity in the West Philippine Sea. So disappointed ako sa mga public officials po na hindi ho nila sinasabi o hindi ho nila pinapakita ang kanilang pagiging yung patriotismo nila bilang isang Pilipino. Hindi lang dun sa pagiging public officials, but being an ordinary Filipino. Nakaka-disappoint po yan and nakaka-frustrate. Ayun, mga kababayan. At sabi naman po ni Congressman Paulo Ortega, nakakabingian niya yung katahimikan ni Inday pag sa issue ng West Philippine Sea. Nakakabingi yung katahimikan, sabi nga nila. Pero maikli lang siguro yung masasabi ko kasi wala naman pong statement ang ating Vice President regarding the West Philippine Sea. Siguro, siyempre, lahat naman tayo dito, mahal natin ang Pilipinas, di ba? So dapat Pilipino ang kampihan nila. Dapat Pilipino ang kampihan nila, hindi sana Pilipino ang kakampihan nila. Dapat pro-Pinas tayo. So, yun lang talaga ang kaya kong sabihin sa issue na yun. Dapat Pilipinas ang kampihan at sana Pilipino ang kampihan nila. Ito naman si Jill Bungalon. Sinabi niyang una. Anyway, of course, we are free to criticize the actions of the government, and being a public officials, lagi tayong krini-criticize, and we are very open to that. Pero kung pag-uusapan natin ay soberanya na ng ating bansa, hindi po dapat natin ina-expect na dapat maglabas man lang siya ng kanyang pahayag, suporta, laban po sa China, at dapat magiging pro-Pinas dapat ang magiging pahayag niya. Pero for the longest time, na naging Vice Presidente po siya noong July 1, 2022 hanggang ngayon, may narinig na po ba kayo na pahayag galing po sa ating Vice Presidente laban po sa China? Ang sagot po, wala. So ano po bang ibig sabihin nito? Kaya hindi po magtatanong po talaga ang taong bayan. 'Di ba? Mag-iisip sila. Bakit hanggang ngayon wala pa rin pong pahayag si Vice Presidente Sara Duterte patungkol sa mga issue diyan po sa West Philippine Sea? Ano po ba ibig sabihin yan? So hindi naman po bobo ang mga Pilipino at alam nila kung ano po ang ibig sabihin niyan. And that is why we are calling for our public officials, our co-workers in the government, na kung magkakasalungat man po tayo sa mga pulisiya, sa mga programa, pero pag-usapin na po sa ating teritoryo at sa ating bansa, dapat united ang ating pong statement. At sa ngayon, ang ating Vice Presidente lamang wala pong salita or pahayag patungkol po sa issue ng West Philippine Sea. Lahat tayo naging proud dahil si Yulo nagkamit ng 2 gold medal. Kung proud ho kayo dahil ang ating mga atleta ay nagwagi at nakakuha ng mga gold medals po sa Paris, kalaki po ng pahit ng pride na yon, yung proud, yung ready ho kayong idepensa
ang pagiging Pilipino nyo. Ano po yung pagiging Pilipino nyo? Wala akong identity ang Pilipinas kung wala ang bansa at teritoryo. Now, if we are proud that our athletes were able to secure and obtain gold medals, ilang pang gold medals, you also have to readily protect the integrity of the country, being a Filipino. So ganun lang ho pagkaintindi ko. Kung proud ho kayo, dapat ready ho kayong idepensa rin ang ating bansa. Dagdag ko lang dahil napapag-usapan naman po ito. So dapat may survey din sa mga public officials at tanungin po kami kung kami po ba ay pro-Pilipinas or pro-China. At dapat i-disclose kung ano po ang sagot namin sa survey. Doon natin malalaman kung saan po siya. Pro-Pilipinas po ba o pro-China? Tama po, para magkaalaman ha. Pero yung latest survey ngayon, mga kababayan, after SWS, may panibagong survey. Gawa ng Oculum Research. Confirm po, talagang pasadsad yung... pasadsad, pabulusok po yung ratings ni Inday. Matapos siyang humiwalay sa ating Pangulong Bongbong. Sabi ko sa inyo, tama yung ating mga analysis, yung ating prediction po. Once ikako, humiwalay si Inday sa unit team, yan na ang katapusan ng kanyang karir. Kasi nagpasikat po sa mga Duterte, yung mga Marcos loyalist man lang, yung mga DDS, konti lang po sila. Yan nga pong 16% na DDS, supporters ng mga Duterte, 16% daw. Hindi pa yun credible. Hindi pa ako maniwala sa 16%. Baka mga 5% man lang po sila. Tama? Ayan, Duterte remains top choice daw for president. Sabi rito sa Oculum Research, but support drops. Kasi wala pa man po nagsasabing interesado sa pagkapangulo other than yung kampo ng mga Duterte na gusto nang gawing acting president, si Inday. O diba? So sabi dito, yung support kay Inday, mga kababayan, ay bumulusok mula 42% in the first quarter ng 2024 to 25.4% for the second quarter, according to a non-commissioned opinion poll by Oculum Research. So aros sa parihas, mga kababayan, ng result ng survey ng SWS. Pero itong sa Oculum, mas na malaki po yung pagbulusok ng ratings ni Inday. So malamang sa mga susunod na survey po, tuluyan ang bumaon sa lupa. Ikaw niya, Mr. Maravilla. Yung ratings po ni Inday, sobrang na-turn off po yung ating mga mamamayang Pilipino sa mga pinagagawa ni Inday po.